Hindi pa ba tayo babalik na Maynila? Or kung gusto mo, mauna na akong lumawas dahil mukhang nag-e-enjoy ka pa dito sa farm mo. Ayaw man niyang ipahalata ang iritasyon na nararamdaman ay yon ang lumabas sa boses niya. Pwede ka naman sumakay ng bus kung gusto mo nang umuwi? Si Eliza ang sumagot sa tanong niya. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Si Miguel ang kasama kong pumunta dito. Kaya siya rin na maghatid sa akin pa uwi. Tinarayan din niya ito. Oh, akala ko ba gusto mo na maunang lumawas sa Maynila? Palaban na tanong sa kanya ni Eliza. Nagkatinginan ang dalawang matanda. Nang maramdaman ang tensyon sa pagitan nila ng pamangkin na mga ito. Hinihintay ko lang na ma-confirm na maayos na ang panahon. Sabay tayong uuwi. Sagot ni Miguel sa kanya. Tumututol ang mukha ni Eliza. Pero sabi mo, nandito ka mamayang gabi para salubungin ng birthday ko. Napatingin si Miguel dito. Para nagmamakaawa ang mukha ni Eliza habang nakatingin sa kanya. Simula na maulila ito sa ama nang dahil sa mga armadong lalaki ay pinangako niya sa sarili na siya na ang magpapatuloy ng mga responsibilidad na naiwan nito para kay Eliza at mga kapatid nito. Madalas rin tuwing birthday nito ay sinasalubong nila ang kaarawan nito. Iyon rin kasi ang kamatayan ng ama nito at upang maibsan ng sakit ng alaalang nangyari sa ama nito, ipinagdiriwang nila ang birthday nito kung may pagkakataon rin lang siya. Nang bumaling siya kay Almira ay parang itinatanong ng mga mata nito sa kanya kung sino ang papaboran niya, si Eliza ba o ito? Abot tenga ang ngiti ni Almira nang magdesisyon si Miguel na sumama sa kanya pabalik na Maynila. Tinapunan niya ng isang nakakalokang ngiti si Eliza na parang sinasabing, wala ka naman palang binatbat kay Miguel eh. Close ba kayo kamo? Eh bakit ako pa rin ang nagwagi? Ngunit at tagumpay na nararamdaman ay saglit lang dahil narinig niyang nangako dito si Miguel. Babalik rin ako kaagad para i-celebrate natin ang birthday mo. Okay? Sabi nito kay Eliza. Promise? Parang batang naniniyak na tanong ni Eliza dito. Tumango si Miguel. Unti-unting lumuwang ang mga ngiti ni Eliza tsaka tumingin sa kanya na tila nais magyabang. Naiinis na inirapan lamang ito tsaka nagpaalam na sa dalawang matanda. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Palagi kang papasyal dito ha? Sabi ni Inang Arsenia sa kanya tsaka napangiti. Napakaganda mo talagang bata ka. Bulag na lang ang hindi magkakagusto sa iyo at pihado ko na isa diyang matagal nang may kinikimkim na pagtingin sa iyo. Makahulugang sabi nito, tsaka sinulyapan si Miguel. Baka lang maunahan niya ng iba kapag babagal siya. Natawa siya sa tinulan nito dahil alam niyang si Miguel ang tinutukoy nito. At least ay may boto ito sa kanya kaysa sa pamangkin nitong si Eliza. And speaking of Eliza, talagang may pinabaon pa itong mga mangga para kay Miguel. Effort talaga ang bruha. Hanggang makasakay sila sa chopper ay hindi humihinto sa pagkaway si Eliza kay Miguel. Na magtama ang kanilang paningin ng babae, halos sabay silang nag-irapan sa isa't isa. Hindi nila kailangan magplastikan. Malinaw pa sa patak ng ulan na ayaw niya kay Eliza and vice versa. Wala silang imikan ni Miguel hanggang makarating sila sa Maynila. Ang lakas ng tili ni Paula nang dumating sila. Mami! Tito Miguel! Saan pa ba kayo nag-date? Bakit 24 hours kayong wala? Curious na tanong nito. Hinawakan pa ang mga kamay niya. Mami, mukhang napuyat ka po ah. Pumaling ito kay Miguel. Tito Miguel, ikaw rin. Mukhang hindi ka po nakatulog na maayos. Inabutan kasi kami ng bagyo, kaya na-stuck kami sa farm. Paliwanag niya sa anak. Hindi ako nakatulog kasi malakas ang kulog at kidlat. Oh my God! Siguradong natakot at umiiyak ka na naman po, Mami. Nag-aalalang sabi nito, tsaka muling tinignan si Miguel. Tito Miguel, talaga pong scared si Mami sa lightning and thunders. Dapat po yayakapin niyo siya na mahigpit, tapos makakatulog na siya na mahimbing.
Tinatabihan ko po siya kapag kumukulog at kumikidlat. Parang ako ang mami niya. Pumangis-ngis pang sabi nito. Niyakap ko rin siya na mahigpit kagabi. Sagot ni Miguel kay Paula, tsaka pumasok na ito sa kwarto. Pinamulahan ng mukha si Almira nang maalala ang matitipunong mga braso ni Miguel na nakayakap sa kanya kagabi. Komportableng-komportable ang tulog niya sa mga bisig nito. Naligo lang at nagpalit ng damit si Miguel. Pagkatapos ay umalis na ulit. Iniisip niya kung babalik pa ito sa farm para salubungin ang birthday ng Eliza na iyon. Nahihiya naman siya magtanong, pero kung siya ang masusunod, ayaw niyang bumalik ito doon para lang ipagdiwang ang birthday ng babaeng iyon. Nakakatawa nga, dahil sa makalawa naman ay ang birthday niya, pero imposible namang salubungin din ito ang birthday niya, dahil hindi naman ito alam yun. Nakatanggap ng imbitasyon si Miguel mula kay Tyrone para sa malaking selebrasyon ng birthday ni Alondre. Natigilan siya. Kung gayon, ay birthday rin yun ni Almira. Ipinihit niya ang kanyang sasakyan pabalik sa isang malaking department store na nadadaanan niya. Gusto niyang siya mismo ang pipili ng ireregalo niya kay Almira. Nakalimutan na tuloy niya ang pangako niya kay Eliza na sasalubungin nila mamayang gabi ang kaarawan nito. Gusto niyang paghandaan ang birthday ni Almira. Tinawagan niya si Rex. Please reserve a table for 3 tomorrow night sa Carlton Hotel. Magpa-reserve ka na rin ng kwarto para sa 2. Utos niya rito. Nagdiretso siya sa jewelry shop ng kaibigan na nasa loob ng mamahalin at sikat na department store. Siya mismo ang pumili na disenyo ng set ng mga alahas na alam niyang bagay kay Almira. Simple lang at elegante ang design, pero yung pinakamahal ang pinili niya. Masaya siya nang matapos ang transaksyon. Pabalik na siya sa kanyang kotse nang matigilan. Bakit nga ba niya ginagawa ito? Kailan ba yung huling bumili siya ng set ng alahas para sa isang babae? Hindi na niya maalala. Tumunog ang kanyang phone. Napakunot noo siya. Almira, may problema ba? Umiiyak ito sa kabilang linya. What happened? Ang papa mo nandito sa bahay. Pinapalayas niya kami. Nagmamadali siyang pinaharulot ang sasakyan pabalik sa kanyang kondominium. Subukan lang nasaktan ng papa niya si Almira. Talagang makapal ang pagmumukha mo! Mga patay gutom! Mga linta na ginagamit ang ganda para lang mabuhay! Nangangalaiting sabi ni Dondom kay Almira. Nilingon nito ang mga tauhan. Bitbitin ninyo palabas ang building na ito! Ang mga hampas lupang ito! Niyakap ni Almira na maigpit ang anak. Tinakpan rin niya ang mga tenga nito para hindi na marinig pa ang mga masasakit na salitang binibitawan ng matanda laban sa kanila. Nangangatal ang buong katawan niya sa galit. Hindi niya alam kung nasaan ang tapang niya ng mga sandaling iyon ni hindi niya masagot ang matanda at hinayaan lang niyang hamakin nito ang pagkatao niya. Hinila siya ng isa sa mga tauhan nito, ngunit mabilis siya itong nasipa sa pagitan ng mga hita nito. Si Miguel ang nagpatuloy sa akin dito, kaya siya lang ang pwedeng magpalaya sa akin. Napatiim ang mga bagang ng matanda. Ano pang tinutunganga niyo dyan? Babae lang! Natatakot na kayo! Bulyaw nito sa mga tauhan, subalit bago pa sila mailabas sa unit ng mga ito, ay dumating na si Miguel at niyakap siya nito na mahigpit. Wala kayong karapatang magpalaya sa kanya dahil pamamahay ko ito. Sigaw ni Miguel sa mga tauhan ng ama, tsaka galit na tinitigan ang matanda. Hindi na ako papayag na patakbuhin ninyo ang buhay ko. Ako ang magdedesisyon para sa sarili ko, hindi kayo. Isa kang suwail! Nang dahil sa hampas lupang babae niyan, sinisira mo ang relasyon natin! Nagtatangis na sabi ng matanda kay Miguel. Tumiim ang mga mata ni Miguel. Matagal nang sira ang relasyon natin, Papa. At hindi si Almira ang dahilan. Itinaas ng matanda ang hawak nitong tungkod at akmang hahampasin sila nito. Ngunit mabilis niya iyong napigilan. Muntikan pang mabuwal andon sa ginawa niya. Mabuti na lamang at naagapan itong saluhin ng isa sa mga tauhan nito.
Talagang wala ka ng respeto. Nang dahil lang sa babaeng yan, nagagawa mo akong labanan. Bastos ka. Inaalisan na kita ng karapatan sa lahat ng mga pag-aari ng mga Stevenson. Wala kang utang na loob. Hindi siya kumibo. Nalamdaman niyang hinawakan ni Almira ang isang kamay niya. Sapat na yon para maging matatag siya. Nagpupuyos sa galit at tinalikuran na siya ng ama. Nang matiyak na wala na mga ito ay tinawagan niya ang namamahala ng building para pagalitan ang mga ito sa walang pahintulot na pagpapatuloy ng mga ito sa kanyang ama. Tiniyak niyang hindi na muling makakapanhik ng kanyang unit ang ama at mga tauhan nito. Isinalin na rin niya si Rochelle. I'm sorry. Anyang hinalikan sa noo si Almira nang maayos na niya ang lahat. Pati si Paula ay kinarga niya para i-assure sa mga ito na wala nang makakapanakit sa mga ito. Napapaiyak si Almira habang naalala ang mga masasakit na binitawan sa kanya ng ama ni Miguel. Sapat na iyon para matauhan siya na kailanman hindi siya maaaring mahulog ang loob kay Miguel. Ngunit, bakit habang pinipigilan niya ang kanyang sarili ay tsaka naman dumarami ang mga dahilan kung bakit naaakit siya dito? Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Kanina silang mag-ina ang pinili nito laban sa ama nito. Lamdam niya ang sincerity ni Miguel. O baka masyado lang itong magaling umakting. Hindi ba? At pinatira lang naman sila nito para inisin ang matanda at tigilan na nito ang karereto nito kay Rochelle. Almira, be realistic naman oh. Imposibleng pag-ibig na nga ang nararamdaman sa iyo ni Miguel. Lalo pa at alam naman nito ang background mo. Huwag kang assuming. Paulit-ulit na sinasabi niya sa kanyang sarili. Hindi siya maaaring umasa dahil masasaktan lang siya. Tsaka, hindi siya ganoon katapang para labanan ng ama nitong namumuhi ng husto sa kanya. Hindi niya kailanman ipagduduldulan ang sarili sa pamilyang ayaw naman sa kanya. Hindi siya kasing martir ni Alondre. Hindi na lang kami dadalo. Matabang na sabi ni Almira sa kakambal niya nang imbitahan nitong ipagdiwang nila ang kanilang kaarawan. Ayoko na ng gulo. Ate, Alondre, hindi ganoon kamanhid ang puso ko. Nasasaktan din ako. Lalo pa at paulit-ulit ay sinusumbat sa akin ng lahat ang mga naging kamalian ko. Tsaka malamang, mag-cruise na naman ang landas namin ng papa ni Miguel. Ate, inaapi ka ba nila? Nag-aalalang tanong ni Alondre sa kanila. Sa palagay mo, papayagan kong api-apihin nila ako? Tanong niya kay Alondre. Ayaw na niyang ikwento pa dito ang mga nangyari, lalo pa at nagdadalang tao itong muli. Tutal, ay kaya naman niya. O sige na, mag-prepare ka na para sa birthday celebration mo. Ayos lang kami ni Paula dito. Ate, please Alondre. Yung pamilya ninyo ni Tyrone, ang intindihin mo. Gusto kong maging masaya kayo. Huwag ka na mag-isip pa ng kung ano-ano. Okay? Anya sa kakambal. Nang maibaba ang telepono ay tsaka siya napaiyak. Pakiramdam kasi niya kalaban niya ang buong mundo ngayon. Bakit ba paulit-ulit na sinusumbat sa kanya ng mga tao ang mga kasalanang nagawa niya noon? Matagal na niyang pinagsisihan ang mga iyon. Ma'am, tumawag po si Sir Miguel. Darating daw po ang stylist niyo para bihisan kayo. Anang katulong sa kanya. Nangunot ang noon niya. Hindi niya sinabi sa akin na may lakad kami. Bala ko sanang lumabas kami ni Paula ngayon. Kasama daw po si Paula, kaya pinaligo ko na siya. Kaagad niyang tinawaga si Miguel. Nasabi ko na kay Alondre na hindi ako a-attend sa birthday celebration niya. Sinabi ko bang doon tayo pupunta? Sagot ito sa kanya. Nangunot ang noon niya. Mami, ang sweet naman ni Tito Miguel. May pa-surprise pa siya sa birthday mo. Bulalas si Paula nang nasa loob na sila ng hotel at igiya siya ng tauhan ni Miguel patungo sa pinaraserba nitong mesa para sa kanilang tatlo. Nandoon na si Miguel, naghihintay sa kanila. Hindi niya mapangalan ang damdaming lumukob sa kanya na magtama ang kanilang mga paningin. Tumayo ito para salubungin siya.
Happy birthday. Sabi nitong niyakap siya at hinalikan sa pisngi. Nagulat pa siya nang iabot nito ang isang box. May gift rin siya sa'yo! Tila kinikilig na sabi ni Paula habang nakatingin sa regalong nakabalot sa pulang wrapper. Parang sa movie na pinanood natin, Mami. Iginiya siya nito paupo. Feeling niya ay siya si Julia Roberts sa pelikula nitong Pretty Woman with Richard Gere na mga sandaling iyon. Para kasing napaka-espesyal na turing sa kanya nito ngayon. Buksan mo, sabi ni Miguel sa kanya. Nangangatal ang mga kamay na binuksan niya ang regalo nito. Hindi siya makapaniwala sa isang set ng mga alahas sa punong-puno ng mga nagkikislapang diamante. Nagtatakang napatingin siya kay Miguel. Nakangiti ito sa kanya. I hope nagustuhan mo. Sino ba namang hindi magkakagusto dito? Sagot niya. Nagulat pa siya nang isuot nito sa kanya ang kwintas at ang bracelet. Bagay na bagay sa'yo. Halos paanas lamang na sabi nito. Ayaw niya mag-assume, pero bakit parang may nais ipahiwatig ang kakaibang kilos ito ngayon? O baka naman, gusto lang nitong makabawi dahil sa pagalipustang tinanas niya sa ama nito, kaya ito nagkakaganito ngayon. Dumating ang mga mamahaling pagkain na in-order ni Miguel. Lahat ay mga paborito niya. Akala niya ay malungkot niyang isa-celebrate ang kanyang kaarawan. Hindi niya akalaing may pasorpresa pala ito sa kanya. Sweet pa ito sa lahat ng babae na kakasalamuhan nito? Ano kaya ang iniregalo nito kay Eliza noong birthday nito? Isang set rin kaya ng mga alahas? Ayaw niyang masanay na ganito dahil tiyak naman niyang darating ang araw na kinailangan nila maghiwalay. Kailangan palagi siyang gising sa katotohanan. Hindi siya si Cinderella na sasagipin ng isang Prince Charming na gaya ni Miguel. Hindi porket nangyari iyon sa kanyang kakambal ay mangyayari na rin yun sa kanya. Sa senyas ni Miguel, tumugtog ang mga musikero ng isang love song. Tumayo si Miguel at niyaya siyang sumayaw. Tuwang-tuwa si Paula habang pinapanood silang dalawa. Kinakabahan siya habang isinasayaw siya ni Miguel. Ang bilis-bilis ang pintig ng puso niya. Paano ba namang hindi mauhulog ang loob niya sa lalaking ito? Napasinghap siya. Naiinlove na siya kay Miguel. At pilit man niyang itinatanggi ang katotohanan iyon ay hindi makapagsisinungaling ang kanyang damdamin. She's falling in love with Miguel. Napatitig siya rito. Hindi niya alam kung guni-guni lamang niya ang nababasa niyang damdamin sa mga mata nito para tuloy may mga paru-parong kumawala sa kanyang sikmura. Well. Masyado naman yata kayo nagiging sweet. Parang nakakasuka. Hindi bagay ang isang hampas lupang kagaya mo na magugustuhan ni Miguel ko. Sabay silang napalingon kay Rochelle. Napabuntong hininga ng malalim si Miguel. Pambihira, panira ng moment na babaeng ito. Nangangalit ang mga ngiping sabi niya sa sarili habang inis na nakatitig sa bagong dating na dalaga. I'm sorry, this is not part of the plan. Pilong niya kay Almira, tsaka iginiya na ito paupo at hinarap si Rochelle. Ano na naman ba ito, Rochelle? Panira ka talaga ng araw ko. Ano na naman ginagawa mo rito? Wala ka ba talagang kahihiyan? Palagi ka na lang nang gugulo. Sita ni Miguel kay Rochelle nang hilain niya ito sa isang sulok. Pinagtitinginan na sila ng ibang mga diners pero parang walang pakialam si Rochelle. Miguel, talagang mas gusto mo pang kadate ang mag-inang yan kaysa sa akin? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Ano bang kailangan kong gawin ha? Sobrang insult naman yata sa aking mas pinipili mo pa babaeng yan kaysa sa akin. Look at me. Dalaga ako. Maayos ang family background ko. Damn it, Rochelle. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi kita gusto. Giit niya rito. Napahikbi ito. Nagsusumamo ang mga mata nang tingnan siya. Tinawagan niya ang mga bodyguards ito. Bitbitin niyo ng palabas ang amo niyo. Kung ayaw niyong bugbugin ko kayo. Matigas ang tonong sabi niya sa mga ito. Yumukod ito sa kanya, tsaka walang nagawang sinunod ang utos niya.
Sumisigaw si Rochelle at sobrang kahihiyan at makatawang pansin ang ginagawa nito, kung kaya't napilitan siyang dalhin ang mag-ina sa ibang lugar. Gigil na gigil siya kay Rochelle dahil sinira nito ang preparasyon niya para sa birthday ni Almira. I'm sorry kung nasira ko ang gabi mo. Bulong niya kay Almira habang nasa loob sila ng sasakyan. Hindi ko alam na darating siya. Hindi tuloy kayo masyadong nakakain. Nakatulog na si Paula. Anya kinuha sa balikat ni Almira ang bata at hinihiga sa kanyang mga hita. Hindi mo naman kailangan isurprise ako sa birthday ko. Pero thank you, sabi ni Almira habang nakamasid sa ginagawa nitong paghagod sa buhok ni Paula. Sabik ang anak niya sa ama, kaya masaya siyang mabait dito si Miguel. Kaya lang, tiyak na makakarating na naman sa papa mo ang nangyari. Huminga lang na malalim si Miguel. Tinignan niya ito ng mataman. Bakit ba kasi hindi mo magustuhan si Rochelle? Kung tutuusin, bagay na bagay kayo. At tama naman siya. Maayos ang family background niya. Mayaman, may impluwensya. Kung pwede ko lang turuan ng puso ko, matagal ko na sanang ginawa. Sagot ni Miguel sa kanya.